Dito nga po sa bangayan ng mga vloggers, naku, excited na ako dun sa topic na ano may mga ensaymada na bumaliktad. May umaagaw na sa trono ko talaga kasi po part ako ng ensaymada vloggers, 'di ba na mamaya na lang ako mag-react dun sa vlog ni Miss Marlica. And delikado nga raw po yung mga ensaymada vloggers na baka magur-gur eh. Baka mategi, no? Well, anyway, I'm proud to say na una akong ensaymada vlogger na umalis sa, 'di ba, sa piling ni na Hello Kitty at Queen Bee, ni Queen Gasolita, no? And then may mga sumunod na pala, hindi na rin nila matiis. Kasi nga hindi yan ang that's not what we have signed up for in the past. Thank you so much po, Pedi Benaventura. First time ko makakita ng Philippine peso dito. But yeah, ang problema lang po kasi ngayon mga ate at kuya sa mga vloggers, which I find it immature. Wala naman akong karapatang mangaral sa ibang vloggers. Mas bata ako sa kanila kung tutuusin, di ba? Ay yung mga name callings, 'di ba? Yung ano, personal na atake. And dito na po papasok yung usapin ng gold, Taliano Gold. Balikan po natin yung ano, yung vlog ni Joey at saka ni Sas. And sana maabot natin dito yung Taliano Gold. Ang haba kasi ng bangayan nila eh. Sige. Let's listen po muna. Kasi ang Taliano Gold ay parang may theory na yan din yung Marcos Gold. 'Di ba yung Cagayan Taliano clan in the past? Yan, maginto mga tatkuyan. Ako na po magsasabi sa inyo na nung ang nag-aaral ako, kagagraduate ko lang noong 2021, napag-uusapan yung mga Talyano, yung angkan ng Talyano, and even Cagayan. Okay? Nasa curriculum namin yan. Imagine, ang aking kurso ay secondary education major in English. Pero meron kami mga subjects ng Philippine history. Nababanggit ang mga yan. Even yung Marcos Gold, even yung Tomoyuki Yamashita, even yung Golden Buddha, dinidiscuss sa school namin. Even yung Rogelio Rojas, yung nakakuha ng Golden Buddha dyan sa Baguio na nung binuksan niya yung hollow pala yung loob ng Buddha, kaya pala umaalog, 'di ba? At hindi, tapos nung binuksan yung ulo ng Buddha, ang laman ay mga precious stones like mga diamonds, ganon. Diniscuss yan sa school namin. Okay? So, it could be real, it could be not, pero parte ng discussion namin yan. And take note, hindi yan relate sa kurso ko, English major ako. Pero since may Philippine history kami, nababanggit yung mga yan. Lalo na yung si General Yamashita. Dahil siya naman talaga ang nag-conquer sa Pilipinas eh. So, may mga theory na ang ginto ng mga Marcos ay Italiano golds din. Again po, ang Pilipinas ay magintong talaga. Kasi po tayo ay hindi landmass na nag-exist at humiwalay na lang sa Pangaea. Dati po kasi hindi 7 ang continents. Okay? Konting history lang tayo bago natin panoorin tong banggaan ni na Bagong Lipunan kasi nga Marcos loyalist siya dati. Si Banat Bay na laging bira ng bira sa mga Marcos loyalist na mga tanso daw, tanso. Actually, pag tinatawag na tanso, dati damay ako dyan. Kaya nasasaktan ako pagka binubuga ni Banat Bay yung word na tanso. Tapos dito pa yung mababanggit na lahat ng naniniwala kay Bagong Lipunan ay mga tanso. That's offensive. Kasi katulad ng sinasabi ninyo, mga ate at kuya, na wag na sanang magbangayan ang mga vloggers kasi pareho nyo namang pina-follow. Naka-follow kayo kay Miss Maharlika, naka-follow kayo kay Banat Bay. Naka-follow kayo kay Bagong Lipunan, naka-follow kayo kay Banat Bay. Naka-follow kayo sa akin, naka-follow kayo kay Bagong Lipunan, naka-follow din kayo kay Banat Bay. Sabi niyo dapat nag-unite. Pero, yung mga name calling, yung mga personal na bira, ang sakit sa tenga. Hindi lang sa tenga, dito. Right? Ay, sino naman tayo para pakinggan ng mga yan? Anyway, dito nga sana maabot sa video na to yung tungkol nga sa tanso-tanso. Kasi 'di ba akala natin ginto yung pala tanso. Tama naman po talaga. Even tayo mga nabudol, sabihin pa ni Banat Bay na ang mga nabudol hindi ko naman tinatawag na tanso. Pero ganun pa rin eh. Pag Marcos loyalist, ang tawag niya tanso. Right? Ibig sabihin mga peke. Ginagamit ang tanso, di ba, as a, ano ba yan, a figure, di ba, a figure of speech, a figurative expression, na ang ibig sabihin ay peke, akala ko ginto yung pala tanso. Di ba may ganung rap?
O, sa mga rap battle. Ibig sabihin, akala mo yung kumikinang na yun ay precious metal na mamahalin. Yung pala, mumurahing metal lang. Kamukha ng ginto, pero peke. Yun eh. So, kaya siguro marami ring, although 500,000 yata ang followers ni Banat Bay, maraming tinabangan sa kanya, kagagamit yun ng word na yan. Aside from yung iba naman talaga ay Marcos supporter. Si Banat Bay nga anti-Marcos talaga. Oh. So again po, balikan ko lang bago natin i-play yung video, maginto ang Pilipinas. So hindi questionable yung dami ng gold ni Yamashita, yung dami ng golds ng mga Marcoses. Na may proof naman yan, may video sa YouTube, hanapin nyo pa. I can play it now, pero mapapahaba tayo. May interview, di ba? Yun nga yung ginagamit din ni Bagong Lipunan as evidence. May interview si Madam Imelda na meron siyang documents na hawak na isang basement yun, na punong-puno yung basement niya ng documents, or may isang room na puno ng documents si Madam Imelda. Patunay na siya ay may mga dollar deposits or offshore accounts na bilyones yun. Malamang yun yung mga gold reserves nilang mag-asawa ni Madam Imelda at nung tatay. Kung pakikinggan nyo si Miss Maharlika, pinipressure din di umano ni Queen Gasolita ang mga Edralin para pumirma. Para ang magki-claim na ng mga foreign accounts, Swiss accounts, kung ano pa yung mga accounts na bilyones yan mga ate at kuya, take note, in dollars. Ayon na rin sa interview ni Madam Imelda with Mel Chanco. Gulat na gulat si Mel Chanco ah. Oh, pinakita niyo yung mga documents. Billions yon in dollars, hindi in peso. I-multiply mo pa yan sa peso. Ang laki na nun. And take note, ang ginto. Kung yun man yung mga nasa mga, di ba, sa mga offshore accounts, tumataas ang value, nagmamature. And kapag kinlaim yan, sabi nga, even si Sas nagpaparinig kailangan pa ng 3 terms bago maklaim ang lahat ng mga offshore accounts. Sino ang mag-claim? Malamang si Hello Kitty, hindi yung ate. Oh, ay baka yung buhay nung nanay hindi na tumagal, 94 na baga. Oh, di ang mag-claim yan, syempre yung pinaka-powerful ngayon na anak, Hello Kitty. Pero ang sabi ni Sas, it would take 18 years bago ma-claim yung napakaraming. Si Sas na mismo ang nagsasabi. So ano yung, dyan mo maki-question si Banat Bay, bira lang siya ng bira, gusto lang niyang palabasing peke. Ayun na nga, may mga proof na nga, may mga evidence na, even Madam Imelda has documents na pinapakita kay Mel Chanco na marami silang ginto. Pumunta ka sa Leyte, lalo na nung bago pa mga 80s or 90s, maghukay ka lang hanggang dibdib, lalo pa yung mga pre-colonial period, mga ate at kuya. Panahon pa ng mga Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, maghukay ka hanggang dibdib. May nakukuha kang ginto. Yung mga jewelries ni Lapu-Lapu, mga hikaw, golds yun ah. Yung mga nakadisplay sa Ayala Museum, yung nakuhang golden ano ba yan? Tara ba yun? Golden Tara sa Mindanao na napulot lang sa ilog ng isang matanda, naka-display ngayon sa US. I think sa sa Met Gala, sa Metropolitan Museum dyan sa New York. Naka-display. Maliit na ginto. Golden Tara yata yun. Si Mel Chanco rin yata ang nag-document nun na gusto nga ibalik yan sa Pilipinas. Binenta lang daw ng mura nung matandang nakapulot sa ilog. Ginto sa Pilipinas, napupulot sa ilog. So, dyan ako medyo nakakaramdam ng not really offense or na-hurt, pero kung bibirahin mo ng bibirahin, kung bibirahin ni Banat Bay, yung, di ba, yung wala naman talagang ginto, tanso yan, peke. Maybe he has to go back to the Philippine history. Kasi kung usapang ginto, mga atid ko, maginto ang Pilipinas. Lalo na pre-colonial period, maghukay ka lang hanggang bewang, hanggang dibdib, may makukuha kang ginto. Kaya yung mga jewelries ng ancestors natin, golds. Kaya yung sinasabi ang mga Pilipino, bago ang mga Kastila ay mga Indio, mga mangmang, hindi. Ginto na yung mga accessories natin, mangmang pa tayo. 'Di ba? There were allegations na yung three wise men, yung may mga dala ng mga franc, incense, and gold, nung pinanganak si Jesus Christ, ay galing dito sa Southeast. Far East nga daw eh. Sino ba ang Far East ng Africa? Ay di itong Southeast Asia. So anyway, it may sound crazy, ludicrous, ridiculous, whatever.
na maniniwala tayo sa ginto, lalo ngayon ang mga bata, lalo ngayon ang 'di ba, ang mga buhay ngayon sa panahon ngayon ay pwede talagang pagtawanan kapag naniwala sa ginto ay balikan niyo ang Philippine history. Kasi minsan kung ganyan ang tono niyo, magmumukha kayong mangmang. Take it from me, a secondary school teacher na nagsasabi sa inyo, maginto ang Pilipinas. So hindi malayong maginto ang mga Marcos. I'm not claiming na totoo ang Taliano Golds. Pero there is a possibility. But anyway, let's listen to them, okay? Kanino? Ganun ba yung structure nyon sa PCO? Mag-PCOO? Sa amin. Nagre-report si Mocha kay Doc Lorraine? No. No. Yun na nga ang problema kasi di mo maintindihan. Paliwanag ko sa'yo. Mocha was appointed personally by PRRD to report to him personally. So, iba-bypass niya yung kanyang mga mga nasa taas sa kanya, sa structure? Bakit? Bypass po ba ang sabihin sa'yo ng Pangulo sa akin ka mag-report? Is it that bypass? Is it part of, is it agreeable? Constitutional? Walang constitutional dyan. Alabo mo naman. Walang constitutional doon. Wait lang. Ano yung question mo, BL? Direct? Bakit hindi siya gawing presidential assistant? Bakit? Ba't kailangan pa? Kasi nga, if you try to look at kung halimbawa, sa professional lang, sa company may isang tao dito, tapos mag-direct, bypassing yan. So, hindi pwede yan. It's not hindi, Well, hindi ko na maintindihan yung issue. Ano yung Hindi ko nga maintindihan ko anong pinupunto nito ni Kaloy. I think yung hugot ni BL is about dun sa organizational structure. Kailangan yung nag-appoint. Sino ba nag-appoint? Just fact-checking based sa math kung totoo ba yung sinabi ni Imelda Marcos. Doc Lorraine, it has something to do with misunderstanding sa trabaho. I don't know with her pero hindi niya kursunada si Mocha. Okay? Okay. At saka there was a time na nagpapirma, although she's denying it, nagpapirma na mag-resign si Mocha na mga official sa PCOO nandoon. Isa sa pumirma. May hindi talaga, may ref talaga na we probably cannot really measure the pero extent. aside from that, kaya hindi ako naniniwala kay Badoy kasi nga because of the fake news na nilabas ni Badoy before. Which is yung bahay daw ng kabit, di umano, ni Pacquiao. Nasa news yan, panoorin mo. Nasa news yan, na keso inaccuse niya si Pacquiao, bakit? Saan daw niya tinanong kung bakit niya sinasabi na merong, nung nag-Senate hearing to, kinumpronta siya ni Pacquiao. Ang sagot niya, dahil dun sa magtatahong nagsabi. Okay, huwag na natin isama dito mga kasali sa atin. Okay. Kaya yun na hindi ko maintindihan Why? Just wait. I think pwede na natin isara yun kasi sabi naman ni BL, he is also reaching out to Doc Lorraine kasi syempre para fair naman. Importante na malaman rin naman yung side niya dito. Because I know na may alam si Badoy kaya gusto niyang tanggalin si Mocha. Yan lang. May alam siya. Okay. Hindi yan meron pa bang ibang issue? Meron pa bang ibang issue? Okay, about the Tansu thing. Banat Bay, may sinabi ba ako na word na Taliano Gold? Yes or no? Doon sa video, may sinasabi ka na sinabi na ito daw yung Taliano. Yan, huwag ka tawa-tawa. Wala akong sinabi na Taliano Gold. That's fake news. Yan, doon sa video, panoorin nyo. Come on. Oo. Walang at sinabi Taliano mo, Gold. pinag-compute ka na posible, meron ka pang text doon, na sabi mo, posible na magkasya yung gold doon sa baba. Okay. Which is, some other people are saying this is Talano Gold. Which is, yun ako ang ba sinabi nagsabi mo. Taliano Gold? Kaya nga. Correct ko lang yung pronunciation ni Banat Bay Para naman wala akong karapatan. Pwede, may karapatan ako mag-correct ng pronunciation. Well, I'm guilty of mispronouncing things, but hindi po Talano yun. Taliano. And for a vlogger to sound smart and credible, dapat ayusin niya yung pronunciation ng apelyido. Ang alam ko po, ang Taliano ay apelyido. Right? Cagayan Taliano. Hindi Talano Taliano.
Pag binabago niya, mababawasan yung credibility niya sa sa pagpuna doon sa topic na yun. And kaya rin si Bagong Lipunan siguro, 'di ba, ayaw niyang i-discuss ang Talyano dahil marami pag G po ang pinag-uusapan, code name yan sa Egypt ha, mga ate at kuya. 'Di ba? Alam niyo namang maraming mga tawag diyan, mga ano ba tawag sa kanila? Mga nag-excavate ba yung mga yan or nagdidig sila sa 'di ba sa Egypt, naghuhukay sila to find historical artifacts, ganon. Naghanap sila ng mga hieroglyphs, mga mummy, mga nakalibing, right? Ganon. Kapag may nahukay silang ginto, hindi nila binabanggit ang gold. They use the code letter G. Code name, G. Ayaw nilang pag-usapan ng ginto. Kasi bukod sa they would sound crazy, risky na mapag-usapan ng gold. Lalo sa Egypt. Nawawala yung value ng bagay kapag although priceless nga yan, historical artifacts, may mahukay ka doon na gintong halimbawa, statwang maliit ng mga pharaohs ng Egypt. 'Di ba? Yung mga matataas sa kanila. Bibenta mo sa halaga ng ginto, hindi mo binibenta sa halaga ng 'di ba, ng yung historical value ng bagay, which dapat nga priceless or more than the price of gold. Kaya lang yung mga yung mga ganoon, yung mga kung sino lang yung mga nang-raransak ng or kung ano man tawag diyan, 'di ba? Yung nagkakalkal ng mga pyramids, ng libingan, yung anong libingan yun? Valley of the Dead, ganon. Wala silang pakialam sa value, historical value ng mga bagay na nahuhukay nila. Kundi yung yung value lang ng gold per gram. Ganon yun. So, yeah, marami po talagang nag-iingat mabanggit ang word na gold kasi magmumukha kang katawa-tawa, if not magmumukha kang sakim. So, maybe that's why nag-iingat si Bagong Lipunan na actually kung yung pronunciation po ng Talyano, i-type ko nga siguro, wag na. Talyano, kung ipopronounce yan ng mga Kastila, baka Tayano yan kasi nagiging silent yung double L. Even yung Magallanes, 'di ba? Magallanes, ganon. So on and so forth. Pag nagdo-double L, minsan nagiging Y yun eh. If not L-Y ang pronounce. Okay, let's continue. Pero sinasabi mo ngayon, It is it is about possible. Marcos Gold. Wala akong sinabing Talyano Gold. Ang nagsabi ng Talyano Gold si Jang Sangkay dyan na pinagalitan ko rin. Because wala akong sinabi na Talyano Gold. I was just fact-checking based sa math kung totoo ba yung sinabi ni Imelda Marcos, kasya yung 7,000 tons of gold. I was not saying na totoo yung 7,000 tons of gold. Ang inano ko lang doon, finact-check ko lang doon kung kakasya ba talaga yung 7,000 tons of gold sa isang basement. Kasi nga, may maraming nag-comment na baka kailangan isang mall para i-store yung 7,000. Ang sa akin lang, yung area or yung volume ng basement, yun lang yung finact-check ko. Bakit napunta doon sa Talyano Gold? So, kasya yung gold sa basement. Kasya yung gold sa basement. Okay. So, isa sa point of misunderstanding. Yes, wait lang. I call them poor in comprehension kasi in the first place, hindi nila yung talaga buod. Bakit tayo nag-discuss? Bakit ako nag-compute? Is it to prove na Kasya. Yes, mathematically. Kasya. Yan yung bakit so, fake sa puntong to, ang sinasabi ni Banat is may sinasabi tungkol sa Talyano Gold si BL. Ang sinasabi ni BL, wala siyang sinasabi na kahit ano tungkol sa Talyano Gold. But meron siyang content about how to determine whether or not yung I think ito yung sa 7,000 tons of gold, sa basement. Mel Chanco interview BL yung sinabi ni na meron siyang gold sa basement. 7,000 tons, okay. So basically, ang fina-fact check mo doon, I think tong part na to medyo madali itong i-sort out, no? Na you are just trying to prove mathematically if the claim can be practically, can have a practical truth. In which, whether or not kasya yung 7 tons of gold sa isang basement. Yes. Ganyan. Okay. But I didn't mention about Talyano Gold. Oo. It just says Marcos Gold. Linawin mo. Magkaiba yung Talyano Gold sa Marcos Gold.
Okay, kaya siguro connected yung Taliano Gold sa Marcos Gold. May mga theories before na naging abogado si dating Pangulong Ferdinand Marcos ng mga Taliano eh. And yung naging payment yata ay through gold. Pero kung tatanungin naman natin si Madam Imelda, wala siya binabanggit na ganyan. Ang sabi niya, nag-i-invest lang talaga si Mr. Marcos noon sa gold kasi nga magandang investment 'yan. Magaling siya sa investment ng gold. Ganun kasi 'di ba, tumataas ang value. Hanggang ngayon tumataas ang value ng gold eh. Oh, kasi in demand 'yan mga ate at kuya lalo sa electronics. Ang ginto ay hindi kinakalawang, so perfect siyang conductor ng electricity. Isa sa mga precious metals na nagagamit ng mga cellphones, ng mga computers. Kapag kinuha natin yung metals ng mga phones natin and computers, even laptops, lahat ng gadget may mga ginto. Kasi nga hindi siya kinakalawang at dinadaluyan siya ng kuryente. Perfect siya na gamitin as, 'di ba, spare parts or whatever ng mga semiconductors and kung ano-ano pa 'yan. Ang ginto. Ngayon, ang pagkakaintindi ko sa bangayan ni Banat Bay at saka ni Bagong Lipunan, parang ginagamit ni Banat Bay na pang-discredit sa mga vloggers, lalong-lalo na sa mga Marcos loyalists, ang Taliano Gold. So, at saka ang pagkakaintindi ko sa bangayan nila, pinapalabas ni Banat Bay na kaya maraming botante si Hello Kitty at ang mga Marcos, kaya maraming supporters, ay umaasa ang mga tinatawag ni Banat Bay na tanso na mabahaginan ng yaman ng pamilya Marcos. Is that right? Tapos, ang nangyari ngayon, nabudol naman tayo. So, ang claim naman ni Banat Bay, hindi ko tinutukoy na tanso ang lahat ng mga ganyan, yung mga supporters ni Marcos or whatever. Iba ang sabi ni Banat Bay dito sa interview na to be fair with Banat Bay, iba ang nabudol sa tanso. Ang mga naniniwala daw kay Bagong Lipunan ang mga tanso. May mga naniniwala may mga followers si Bagong Lipunan na for sure hindi naman naniniwala sa Taliano Gold. May mga followers si Sangkay dyan na hindi naniniwala dyan. I don't even discuss Taliano Gold. Diba wala naman akong proof. Pero sa mga interview ni Madam Imelda, masasabi natin na maginto sila. May isa pang interview si Madam Imelda, mga ate at kuya, na nung bagong kasal daw sila. At ewan ko, Banat Bay, ang sabihin mong tanso ay si Madam Imelda. Siya ang tawagin mong tanso. Hindi yung mga followers lang. Kawawa naman kaya marami ring tumaliko. Although marami namang hindi rin siguro kawalan kay Banat Bay ang mga umayaw na sa kanya. Aside from masakit daw sa tenga, right? May nag-comment na ganyan masakit daw sa tenga ang boses ni Banat Bay pag nagba-vlog, tapos ang daming sound effects. Right? Ganon, daming sound effects. Tapos hindi naman daw ina-apply ni Banat Bay yung kanyang mga proverbs hindi ako nasabi nito yung mga nanonood sa kanyang umayaw na. 'Di ba may mga pa-Bible verses pa yan siya sa kahuli-hulihan ng vlog niya. Parang hindi naman daw niya ina-apply sa sarili niya or sa buhay niya. So ano daw ba yun? Tapos may mga sexy dancers siya sa simula. Ano ba yun? 'Di ba conflicting? Anyway, labas ako doon. Style niya yun 'di ba? But yung mga tanso-tanso na ganan, offensive talaga 'yan. Tatawagin mong tanso, mga ordinaryong Pilipino yun na gusto lang makapanood sa vloggers instead na manood sa mainstream. Instead na manood sa mga TV networks na na hindi na natin pinagkakatiwalaan ngayon, sa mga vloggers na lang. Tapos mariringgan ka pa mga tanso. Parang sinasabi mong peke kayo o nabudol din kayo. Ang mga tanso although iba ang nabudol sa tanso, ang mga tanso nabudol din. Kung ang tinutukoy ni Banat Bay dito ay ang mga loyalista at Marcos supporters. Right? Wala na akong ibang maisip na tinatawag ni Banat Bay na tanso, kundi ang mga Marcos supporters, nabudol man or hindi, nagising man or hindi, loyalista pa rin hanggang ngayon o hindi. Banat Bay using that word tanso is really derogatory. Dahil for sure ang tinutukoy niya dito hindi mga vloggers, hindi tanso vloggers, kundi tanso ng mga Pilipino sabi nga niya, mga naniniwala kay Bagong Lipunan, mga tanso yan ang totoong tanso. So yung 200,000 na mga Filipino na nakasubscribe dito, ano kayo? Tanso, how would you feel pag tinawag kayong tanso? It's as if peke kayong tao or tanga kayong tao. Aside from hindi kayo totoong ginto at nabudol kayo, mga tanga kayo. Tama ba?
So, hindi po talaga magandang gamitin yung word na tanso. Siguro pang alas ka niya yan sa mga hindi niya mayaya na maging Estonian. Is that right? The loyal sa kina PBBM. Loyal nga kami eh. Kaya lang aminado kami kami Banat Boy ay natanso. Natanso kami ni Hello Kitty. Huwag mo nang i-rub yan sa mukha namin or sa mga viewers natin. Well, pakikinggan ba ako ni Banat Boy? Sino lang ba naman? Anyway, di ba, it really is offensive. Kayo, anong mararamdaman nyo kung tatawagin kayong tanso kayo? It's as if peke kayo. You're fake. Hindi kayo totoong tao or hindi kayo totoong matalino. Lagi na lang minimeasure. Narinig ko kay Banat Boy, mga tet kuya, lagi niyang minimeasure yung talino. Kung matalino, kung matalino, kung vlogger, kung matalino, kung ganyan. Hindi po talino lang ang kailangan sa profession na ito or sa career na ito or sa mundong ito as a whole. Kasama dito ang integrity. Kasing bigat ng talino ang integridad. Even credibility. Even honesty, even kindness, even pagiging righteous. Kung kikiluhin mo yun, baka ma-outweigh pa nga ng mga magagandang, di ba, ng magagandang mga traits na yan, ang katalinuhan. That's why I'm not bragging na matalino ako, mga ate at kuya. Kung sino pa ang taong nagsasabing siya'y matalino at magaling, minsan siya pa yung insecure sa kanyang sarili. Would you agree with me? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.